Magandang araw Pilipinas, kamusta kayo dyan? So ngayon araw ng linggo, relax lang tayo. Andito tayo ngayon sa Marikina Riverbanks. So pag-uusapan natin ngayon ay tungkol doon sa building permit. So may building permit ka na, pero hindi ka pa pwede makapagsimula ng bahay. So paano nangyari yun? Sa pagkakala ko, kapag may building permit ka na, pwede ka na makapag-start at makapagpatayo ng bahay. Pero may pumipigil sa'yo at may pwedeng pumigil sa'yo. So yun nga mga tol, kumpleto na yung building permit natin. So bago makumpleto yung building permit natin, kailangan natin mag-submit ng mga floor plans. So yung floor plans, signed and sealed by the architect and engineers or mga civil engineers or structural engineer. Doon sa floor plan, yung architectural, ang paperma doon, pwedeng architect or yung civil engineer. And then doon sa electrical plan naman, ang paperma syempre doon yung electrical engineer. And then doon sa sanitary, ay yung sanitary engineer natin. Kung 3-story to 4-story or 5-story yung bahay nyo, ang pipirma doon ay yung structural engineer. So yun, kompleto na tayo doon. Nakapag-submit na tayo, nagkaroon na ng zoning location, ganun din yung fire department. Ang problema, kahit pala kompleto na at may building permit na tayo, ay pwede pa rin tayong hindi makapagpatayo ng bahay. So yun ang pag-uusapan natin, i-discuss natin to. Bakit nga ba hindi pa pwede magpatayo ng bahay kahit may building permit ka na? Sa mga bago pa lang po sa channel na to, ako nga po pala si Engineer Ronald Tolentino. Isa po akong licensed civil engineer at contractor din. Anyway, kung bago ko pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe, comment down below, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. So yun nga mga tol, nakumpleto na natin from tracing paper to blueprint. So ganito naman yung tsura ng blueprint. Yan. Ito yung sinasubmit natin sa building officials. Kasi hindi naman tayo nire-require ni building officials na mag-submit ng tracing paper kasi napakamahal po nito. This is 100 pesos to 150 pesos per copies. Imagine mo kung may 10 kang kopya ng plano mo and then isasubmit mo sa engineering department. So that is 1.5 per set lang yun. Ay paano kung 5 sets ang requirements? So napakagastos. Kaya ang nire-require sa atin ay makapagpasa po tayo ng blueprint. So ganito yung itsura, ganito yung pagpo-fold pag nagsasubmit tayo ng mga plano sa building officials. At ganito yung kabilang side para makita yung mga designation ng mga engineers dito pipirma. Ano dito yung perspective? Both side naka-firewall siya. Ito na yung na-approve ng municipal engineer natin. Andito rin yung site development plan tsaka vicinity map. At syempre yung pinaka-importante yung firma ng municipal engineer. Na-approve na tayo. So yun nga mga tol, yung pinakita natin plano kanina na blueprint, yun yung pirmado ng municipal engineer natin na sinabit natin sa building officials para makakuha tayo ng building permit. Marami pong salamat sa nagpadala ng product na to. Ito po yung Silly Spray. Sa mga hindi pa po nakakalam, ano po ba yung Silly Spray? Ang Silly Spray ay ginawa at inimbento para sa atin, para tulungan tayong alisin ang tagas at leak sa bahay ninyo. So may tatlong kulay tayo. Ito yung transparent, black, and white rubber coating. So ito yung nagseselyo sa mga leak at tagas ng mga tubo natin. So bali, paano ba gamitin yung Silly Spray? Madali lang. Halimbawa, may tagas yung P-trap ng lababo nyo. Ang gagawin mo lang, kukuhanin mo yung Silly Spray mo, kakalugin mo ito ng 30 seconds, at i-sprayan mo ito. At kapag na-sprayan mo na ng mga 2 times or 3 times, tanggal ang leak ng P-trap ng lababo ninyo. Para naman po doon sa mga nagnanais na maka-avail nito na Silly Spray, ang gagamitin nyo lang po ay yung The House of Construction o THOC seal. And then pag ginamit niyo po yun, you can avail 10% discount at ito po ay malaking tulong para sa inyo. Maraming salamat po. So yun nga mga tol, yung pinakita natin plano kanina na blueprint, yun yung pirmado ng municipal engineer natin na sinabit natin sa building officials para makakuha tayo ng building permit. So kahit kumpleto na yung building permit natin, ay hindi pa rin tayo pwede makapagpatayo ng bahay kasi mayroong nagpa-delay. Engineer, bakit po ba tayo na-delay? Ito na, sasabihin ko na sa inyo kung bakit nga ba tayo na-delay sa pagpapagawa ng bahay. Ito ay dahil sa developer.
ito ay developer ng subdivision. So yun na nga mga tol, ang nangyari, gumawa uli kami ng bagong set of plans na approve ng developer at approve ng building officials. So bale, ito na yung bagong plano na pinagawa natin mga tol. Ito na yung approved ng developer at ganun din sa engineering department. Approved na rin to ng engineering department. Ayan. So muli tayo. Ganun talaga kasi hindi tayo makakapag-start kung hindi tayo susunod sa developer. So bale ang gustong ipatupad ng developer ay yung mga setbacks nila na meron dapat tayong 1.5 meters sa likod at magkabilang side at ganun din sa harap which is 2 meters. So yun lang naman. Sana naman doon sa mga developer na nakaligtaan na makapag-submit ng kanilang restriction at setbacks sa building officials ay mag-submit na po kayo para hindi na magastusan at madoble ang gastos ng mga nangangarap makapagpatayo ng kanilang mga bahay. Okay lang, 1, 2, 3. So bali yung tip ko sa inyo mga tol, sana magkaroon ng proper coordination, yung mga gagawa ng plano ng bahay nyo at yung developer para maiwasan yung mga sayang na oras at syempre yung gastos na imbis na nakakapagpatayo ka na ng bahay, nagsisimula na kayong mag-construct, ay nagsisimula ka pala ngayon sa pagbuo at pagpapagawa ng bagong plano. Baraks ng mga tao natin. Ayun na nga mga tol, sana samahan nyo kami para maibahagi namin yung konting alam namin sa paggagawa ng bahay. Yung parilya, yung mga stirrup, yung mga terminologies na ginagamit sa construction na kapag kayo na yung dumaan doon sa ganung stage na kung kayo na yung magpapagawa ng bahay, ay may idea kayo para kapag nakikipag-usap kayo dun sa tagagawa ng bahay nyo, yung mga karpintero o kay mamang mason, alam nyo yung mga terminologies. So sana panoorin nyo ito, pagkakasunod-sunod, yung step by step hanggang sa malaman nyo or magka-idea kayo kung paano magpagawa ng bahay. So yun lang po mga tol at abangan nyo po yung mga susunod na vlog natin at sana huwag kayong manawa sa amin sa makapagbahagi kami ng konting kaalaman regarding sa pagpapatayo ng bahay. So maraming salamat po. So hanggang sa muli. Ito po si Engineer Tolentino. Maraming salamat po. Hindi nga dito na sa ilalim.